maraming salamat po sa lahat. Kaya lang close up eh. Kita-kita yung butas ng ilong mo. Love you, kuya. Okay. Love you, kuya. Ano sumayaw? Ano sumayaw? And then we go one by one. Yes, in the middle. Ba? Sayawan pa lang ito, may pila po. Apo. Ay, pwede pong ito yung ano. Ito, para may ano, cartilage. Yan. Dito yung food trip. Grabe, sobrang dami ng tao. Sir, sama na kayo sa vlog? Oh. Oh yes sir. Ano ba pipi? Thank you, thank you. Ano? Mapapanood namin yan. Oo, mapapanood nyo. Thank you, idol. Thank you, sir, sir. Hindi ko alam kung kilala ako nila, sir, no? Parang nakita nila may camera ako, eh. Shoutout sa inyong dalawa, sir. Thank you kung nanonood po kayo sa akin. Anyway, iniwanan ko na si Madam, mga dre, no? Kasama naman niya si Joby tsaka si Jonah. Baka maggala pa sila pagtapos neto. Ako sisibat na ako. Ano lang, nakatatlong kanta lang si Christine Reyes, mga dre, no? Tsaka isang palaro. Tapos yun na, uwian na. Shoal, good morning. Yes, I'm going there now. Yeah, no worries. Okay, bye. Yes, Shoal. Hello? Come again? Elmer. No. No? About Elmer? Yes. No, nobody is telling me about something we'll that. call you later about that. So take care of 34 for now. Okay, sure. Okay, bye. Okay, sure, bye. Bye. Yun yung text sa akin kagabi, yung apartment 34. Kasi nagli-leak daw. Tingnan natin kung ano magagawa natin. Nagli-leak ko ano? Nagli-leak yung sink. Yun mga dre, good Sunday morning sa inyong lahat. Alas 9 ng umaga. Tulong, kailangan ko ng tulong mga dre, no? Nagpaplano kaming mag long drive papunta sa New York sa darating na Biyernes. I-stay kami doon hanggang
hanggang Sabado at Linggo mga Dre, no? At gusto sana naming makapunta sa saan ba to? Sa mga pasyalan doon. At isa na yung palagay mo rin yung Statue of Liberty. Nasakay tayo ng ferry nun eh. No? Yun mga Dre, no? Nag-iisip ako kung saan pwedeng mas magandang kumuha ng matitirhan. Kasi nag-check ako around New York. Napakamahal mga Dre, no? For 2 nights sumabot ng 1,600. Grabe ka mahal, 'di ba? So hindi ko alam mga Dre, no? Wala akong idea kung saan. Kung sakali man titingin lang ako sa online. Kaya kung may sasuggest po kayo, kung tiga US kayo o nakailang punta na kayo sa New York, baka naman mga Dre, no? may suggest kayo kung saan magandang pumunta. Long drive, 8 hours mga Dre, no? Mula rito sa amin papunta sa Times Square. Siguro dahil naka-electric car kami, baka abutin kami ng mga 10 hours. But anyway, willing ako mag-drive ng ganong kalayo. Kasi mahaba-haba naman mga Dre, no? Nag-file ako ng leave para lang makagala. Huling hirit sa summer mga Dre, no? Kasi ngayon medyo malamig nga ngayon, no? 21 degrees Celsius, tama ba yan? Pero malamig ngayon mga Dre, no? I mean, matatapos na yung summer. So, might as well ma-enjoy namin sa huling long trip na to. Makapunta sa sa Statue of Liberty. Yun. Saan pa ba maganda mga Dre, no? Tsaka yung park, kung nasaan si Abraham Lincoln ba yun? Yung laging nasa pelikula, yung malaking park na hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko mga Dre, no? But anyway, yun lang naman, para maiba rin yung para maiba yung paligid pa. Kasi nakakasawa na eh. Trabaho, bahay lang eh. Sabi ni Rain, parang daw, akala niya mas mura magpunta sa sa Banff. Akala niya mura yung flight, mga 100 lang. Tinignan niya magkano? $400 mga Dre, no? Bukod pa ron, $400 para sa flight. Siyempre, mas maganda kung may sasakyan ka. So, arkila ka ng sasakyan. Magkano? 500. Diba? Pagkatapos, accommodation. So, parang mas magastos kung doon kami pupunta. Same lang. Makasave ka ng oras, syempre. You think so? Oo, magdadrive ka 10 hours ngayon, di ba? Oo. Mas makakasave ako ng oras. Yung oras mako-convert sa cash. Parang ganon. Sa Banff, ano mang pupuntahan mo ron? Kailangan talaga may sasakyan ka pag nagpunta ka ron eh. Yun, park, pupunta ka ron. Tapos mag-iikot ka saglit doon sa area na yon. Kung nasan yung mga pamilya, mga restaurant. Mabisita ko man lang si Statue of Liberty mga Dre. Kumbaga isa yan sa bucket list ko eh. At saka syempre malilimutan ba natin bumili ng kape sa Tim Hortons bago tayo mag-proceed sa ating trabaho. Baka malaking trabaho sa Aylmer, Rain, ha? Bakit? Di ba nakapunta ka na ron? Yung apartment nila doon sa may malapit sa downtown. Anong gagawin doon? Hindi ko nga nalinawan kanina. Tingnan natin ngayon. Hindi, tatawag daw uli sila para doon. Okay. Ano ito? Okay lang. Bibenta ko na mga Dre, no? Para pag nag part time kami, dire-diretso na. Para maaga ka nagising. 4:30 ako nagising. Bakit ganun? Nagigising na akong 4:30. Minsan pag umaga, ang daming nakapila dyan, talagang ang lalaki ng ganitong dala nila. Nagbebenta sila? Oo. Kasi yung iba, kinukuha agad nila yung pera. Ako iniiwanan ko na para mabilis. Kasi pag
pag gusto mong kunin agad yung pera, parang bibilangin nila sa harap mo. Pero pwedeng drop off lang. Tapos babalik kami na lang. Hindi, mga after 1 to 2 weeks, isisend nila sa iyo yung pera. Okay. Sila na magbibilang. Kasi ang dami niya, no? Ang dami, di ba? Pera yan. Tumataging na dollars yan, no, Adrian? Okay na yan. Dikit mo. There is water when I... Okay, can you open? Okay, dito rin. Ito. Diba? So ano yan, papalitan na natin. Lagyan natin sugar. Hindi, papalitan natin yan. Kakalasin natin to. Ito ang sinasabi ko sa'yo rin na ano, kumbaga kalasin siya, diba? Pero pag may nakita kang glue, yung dilaw na yan, sa lahat, ibig sabihin hindi mo makakalas yan. Pero ito, kalasin yan. Bali, ang gagawin mo dyan, tatanggalin mo to. Tapos, tatanggalin mo to. Mahihila mo na yan. Pagkatapos, ayun na. Okay. I think may parts tayo nyan. Okay, my friend, I will come back. I'll just check the parts downstairs. Okay. Okay? There is another problem. You see here? This one didn't work. I changed the... You have no light? Okay. Yeah, we changed it. Okay. New one, it works here, but it doesn't work in here. Like this one is new. Okay, but how about the pan? Is the pan working? I don't think so. Okay, can you put it now? Maybe. Yeah. Okay. Oh, it works. There you go. No, you have to pull this. There you go. This is why it doesn't work. Yeah, so the pan. No, I think the pan has. Pan doesn't work, no. Wait, I think it's blocked with the... you need that. So that's right. Palitan mo lang kaya LED, no? So the pan doesn't work. So it's okay, not working okay. since day one. It's okay. Yeah, it's not working since day one. I see. So now, okay, the light is okay. Yeah, lights. Thank you. Just that. I didn't think about it. No worries. For the... Okay, I will come back. I will come back now. I'll just check downstairs. If I don't have the Okay, I'm parts, here. I will buy the parts, then come back. Okay, I'll stay there. Yeah, okay. To. Ayun lang. Kung hindi basag yung ano niya, yung parang metal niya. Tsaka wala pa tayong ano rito, yung rubber gloves. Oh gosh. See? Right away. It's not It fell, yeah. So what's going on here? Oh. Okay. I see. This here.
It's too short. Kaya natin yan. So, kailangan namin ng parts. Pero bago kami bumili ng parts, pupuntahan muna namin yung isa pang part-time namin, mga dreno. Wala tayong tissue pa. Tissue? Dito, wala ba dito? Wala yata. Tingnan mo na lang po. Ano? Itong... Madali lang naman yung mga trabaho, mga dreno. Kala ko ano eh, may basag na kung ano kaya nagli-leak. Yung pala, may problema lang yata yung ano rin. Yung anong tawag dito? Hindi, yung pinaka ano niya. Saan kaya natin ilalagay yung washer? Di ba bumili tayo nun dati? Oo, wala na tayo nun. Parang ilang problema niya eh. Walang washer yun? May washer, kaya lang. Sira na. Oo. Marumi na ano. Wala kaming makitang ibang tao maliban sa dalawang nagbabike, mga dreno. At saka sa mga sasakyan ba. Lahat siguro nasa bahay pa nila, mga dreno. Ito yung kaibahan dito. Kasi pag sa Pinas, sarap tumagay sa kanto, di ba? Hindi, kumbaga ano, sa atin iba yung ano, salitang family time tsaka relax di ba? Tsaka bonding. Hindi kasi uso rito yung ano eh. Wala tayong dito. Yung tambay sa ano, tambay sa kanto, tas chismisan. Walang ganun, mga dreno. Ito yung kakabit ko, mga dreno. Hindi ko nasasama sa Rainiel kasi bawal mag-park dito eh. Walang parking lot. Yun, mga dreno. Umakit ako sa taas, nakakainis. Yung ginamit na lang screw, maliit. Ibig sabihin maliit yung bit, mga dre, para sa screw. Bagay mali rin ako kasi wala akong tamang bit. Ang tawag dito rin? Home Depot near us. Home Depot location. Kainis eh. Avenue du Park, meron dito 1 kilometer. Mga tao rito tamang hinala, mga dre, no? Ito pangatlong beses na. Yung pag tumingin sa'yo, talagang magsi-second look, magti-third look. Okay, maging judgmental ako eh. Nangungupahan lang, tumingin pa uli. Kasi magkakalala sa dito. Parang masyado naman silang ano. Masyado silang harsh. Okay. Home Depot. Anyway, may bibilin din kami para dun sa kabila. So, tamang-tama lang, mga Andre, no? Hindi ko lang naisip na elastic na ano. Ewan. Oo, sino gagamit na? Ng maliit na screw para sa well, clearly hindi tama yung ano, hindi tama yung pagkabit nila. So, you want it? Just I want to try if it reach the. Nailagay yung ilaw. Can I borrow this? Yeah.
fix natin. Oh shit. So this is the problem. I thought this one here, but this, the whole face, this. Ah, this is the... Yeah. It's not the... Yeah, because first we thought Yeah. that the problem was just this piece here. Yeah, but there's This. another piece. Yeah, but apparently the problem is this whole thing here. So Yeah. now, yeah, I have to Change it. everything. Okay. Wait, are we good here? They have a bag, a small plastic bag that I can put this. Yeah, you need the bag. Yeah. Okay. So mga dre, natapos na namin yung ginagawa namin lababo. Pinalitan namin yung buong assembly niya. Apakadali, kamay lang ginamit ko, hindi kailangan ng ano. Hindi ko na binidyo kasi nga frustrated na ako at gutom eh. Nakakainis, nakadalawang balik pa kami sa Home Depot. But anyway, ngayon naman, ayan, bibili naman kami ngayon ng tubig. Pagkatapos, maya maya pa, maghuhulog naman ng paluwagan. Paano ba? Sige, unahin na natin yan. Tapos balik tayo. Tapos Walmart, tubig uli. Ito sa Canadian Tire to mga dre, no? Tapos yung bottled water na maliliit, doon naman sa ano, sa Walmart. Opo. Dito muna tayo, Rain. Dito, magkano ba rito? 16.29. $1 ang diferensya, $1. Oo. $1.20 ang diferensya niya sa ano mga dreno. Sa anong tawag dito? Dito sa IGA. Pundido na rin pala yung ilaw namin sa rep. Dapat mga ganun lang rin, no. Dapat na peraso naman. Baka may tinda pala sila rito ng ano rin. Yung hinahanap mo, LED light, na baka naka-sale. Nung nakaraan, naka-sale sila eh. Gusto mo pa yung gano'n? Tatlo? Parang kusina eh, no? Wala naka-sale. Oy, baka makakuha yung ano natin rin. Saan niya nakuha yun? $3. Mas maganda sana kung LED. Kaya lang ano eh. Wala eh. Itlog. Nasaan ba yung itlog? Diyan yata rin sa ano eh. Yung 24 pieces. Ay yung 30. Yan oh. Sa kanan mo. Ayan. $9.78 mga dre, no? Walang sale eh. Pagkatapos parehas lang yata yung presyo ng Esca rin tsaka ng ano eh, $4.47. Mas mura to rin. Ito na lang Naya. 3. Okay. Katapos tinapay naman. Cookies, no? Hindi naman ganito yun eh. Caramel. 246 lang oh. Di ba? Ay mga tayo, 246 lang, di ba? Masarap sa kape. Umura lang, ang mura pala niyan. Ilang piraso yan? Ganyan ba yun sa Pinas? Mga 100 lang? Mahal.
Ba't tinitingnan mo sa Pinas yung presyo? Ilan dito ka sa Canada? Di ba? Ngayon, tinapay naman, tinapay. Ah. Dalawa na kaya? Parang isang kain lang natin yan eh. Oh. Yan. Okay, pwede na yan. Yes, senor. What happened to your elbow? A lot of things, A lot of things. Okay. but I should take care. Yeah, you should take care. Yeah. Have a good day. And it's Sunday, no? Huh? Go home, it's Sunday. Yes, after Go home, it's Sunday. Pero kami, di ba? Galing din sa trabaho. Ilalim. Ito, pitimbangin mo. Paano? Dito. 39 na. Okay. Tapos, enter article 4011. Okay na yan? Yan, okay na yan. 40.99. Bibili sana akong halo-halo, kaya lang walang halo-halo mga dreno, kaya umorder na lang ako ng ice cup dito sa Tim Hortons. Ano yan, merienda tsaka tanghalian. Di natatapos ang ating isang mahabang araw mga dreno. Ang oras na 2:41. Si Rain umuwi na, bali ako na lang yung naghulog ng paluwagan. Pagkatapos ano pa ba? Yun lang naman mga dreno. Oo nga pala, yung parts sa rep, hindi ko nga na ano mga dreno, hindi ko na ikabit. Ngayon, nalaglag pa. Isosoli ko yun mga dreno. May nag-comment. May nabasa akong comment na sabi niya parang $70 daw para sa pagkakabit ng shelf ng rep. Yung iahang ko lang. No, hindi po yun yung ano, kumbaga hindi yun yung $70 kung sakali mang mag-charge ako ng 1 o 2 oras para sa shelves na yun mga dreno. I mean yung alam mo yun, hinanap mo yung ano, yung items o in-order mo yung items, gumawa ka ng account. Yung troubles mga dreno, alam mo yun, inalis mo yung pag-aalala nila tungkol sa problema nila, ikaw yung nag-solve. So I guess, di ba, dapat magpresyo ka sa paraan na hindi ka malulugi. Oo, tutubo ka naturalmente, di ba? And pwede naman nilang gawin yun kung gusto nila, and yet pinasa nila sa'yo dahil ayaw nilang maabala. So I think tama lang na mag-charge ka accordingly kung magkano sa palagay mo yung tama na hindi ka malulugi pagdating sa oras, di ba? Minsan mga dreno, talagang aminado ako na ano, hanggang ngayon nahihirapan ako magpresyo tungkol sa pagpa-part-time ko kasi nga ang hirap i-judge mga dreno. Yung trabaho na ang bilis mo ginawa, hindi dahil madali yung trabaho, kundi dahil kabisado mo na yung ginagawa mo. So ang ibig bang sabihin nun, dapat presyohan mo per oras, di ba? Samantalang kung gagawin yon ng taong hindi pa sanay, maaaring gawin niya yun ng mas matagal kaysa sa paraan ng paggawa ko. So paano? Mas lamang yung singil niya sa akin dahil nga matagal niyang ginawa. So hindi makatarungan na parang ay dapat ito lang singil mo kasi ang bilis mong ginawa. Hindi po, kumbaga kasama sa pagpepresyo mo yung expertise mo dun sa bagay na ginagawa mo. At sa mga nagsasabi po na ano, kumbaga wala kang lisensya, kumbaga bawal yung ginagawa mo, mamaya may makaksidente diyan sa kalokohan mo, di ba? Mademanda ka pa, di naubos pa yung credit limit mo dahil sa pagbabayad ng utang mo dahil dun sa demanda sa'yo. I mean, paano bang madidisgrasya saan? Sa pagbubukas ng gripo, di ba? O sa pagbubukas ng pinto dahil pinalitan ko yung doorknob nila. May ano po, kumbaga kung handyman ka, allowed ka na gawin yung mga simpleng pagpipix sa bahay o sa loob ng
sa loob ng mga paggawaan mga dre, no? Katulad nung nasa plaza ako dati, okay? Pag handyman ka, okay, allowed kang gumawa ng ano yung mag-repair ng wall, magkabit ng mga doorknob, ng mga susian. Yung ganun, yung malalaking project yun, hindi sa akin yun, pang contractor mga dre, no? Pero it doesn't mean na just because wala kang certificate, hindi mo na pwedeng gawin yung mga sinasabi ng mga hindi marunong gumawa mga dre, no? Yung mga inggitero na marami kasi akong part-time, di ba? Sorry kasi kayo tamad kayo wala kayong ginawa kundi magko-comment ng hindi maganda di ba? Improve niyo yung sarili niyo, hindi yung pula kayo ng pula sa taong nagsisikap sa buhay, di ba? Mga ano kayo, mga talunan kayo sa buhay, di ba? Imagine you're living the only life that you have sa ganyang paraan, pambihira. Sayang yung buhay nyo. Wala kayong ginawang masama. Matino pala, no? Masama pala kayong tao. Inggitero na kayo, seloso pa kayo. Wala kayong asenso sa buhay, di ba? Hindi, umasenso pala kayo, pero wala kayong kaligayahan sa buhay. Umasenso kayo, kakasipsip, kakapanira sa ibang tao. Isang buhay lang meron kayo, di ba? Sinasayang nyo pa. Sa araw ng libing nyo, wala makikipaglibing sa inyo kasi ang sama ng ugali nyo, di ba? Hanggang kamatayan, dinala nyo yung ugali nyo. Kung ano na pinagsasabi ko, ano ba yan? Mga dre, okay, good news at bad news para sa application nila Airmat. Meron akong good news, meron akong bad news. Ang good news na parang hindi maganda, na parang medyo bad news, is pag na-reject yung application ko, pwede uli ako mag-reapply, diba? Pero syempre pag nag-reapply ako mga dre, dapat may mga panibago kong ebidensya na pwedeng ipresenta na kung saan magpapataas ng chance ako na ma-approve yung undertaking na ginagawa ko. Okay, dapat talaga makumbinsi ko sila na sapat yung kinikita ko. Actually mga dre, kaya ako nakarating dito sa Quebec level kasi tapos na po ako sa application ko sa federal. Kumbaga na-satisfied ko na yung federal na sapat yung income ko, at I think inaral na rin nila mga dre, no? Tiningnan na nila yung previous income ko for the past 3 years kasi yun po yung requirements mga dre, no? For the past 3 years na-satisfied ko naman sila na tama yung income ko base dun sa bilang ng tao na i-sponsoran ko. Kasi po ganun yung isa sa qualification mga dre, no? Dapat nyo pong i-consider kung magkano yung income nyo, dapat tumama yon sa bilang ng tao na i-sponsoran nyo. At bukod dun, kasama po ron yung kayo bilang ikaw, asawa mo o mga anak nyo. So let's say may dalawa kayong anak na dependent na nandito mga dre, no? Tapos yung asawa mo, tapos ikaw, so 4 na kayo. Ngayon kung ang balak mo i-sponsoran, nanay mo, tsaka tatay mo, tsaka lolo't lola mo, so ibig sabihin 8 na kayo mga dre, no? So dapat sa previous 3 years yung income mo pasok dun sa bracket nila para sa 8 tao. Ngayon kung hindi, ibig sabihin babawasan mo yung taong ini-sponsoran mo. Ganun nga po sa kaso ko, kumbaga na-satisfied ko na yung inquiry sa akin ni federal. Kaya pinasa nila ako kay Quebec para mag-apply na nga kami ng CSQ. Ang sistema po, yung application ko na undertaking at saka yung CSQ ni nanay, magkatugma yun mga dre, no? Kumbaga pag na-reject yung application ko for undertaking, hindi na po mabibigyan ng CSQ sa Airmat. So napaka-importante po nung papel ko. Dapat ako yung ma-approve. Pag na-approve nila yung undertaking ko, kasabay pong lalabas nun yung CSQ ni Airmat. Pero yun nga po, no, pag na-reject yung application ko uli, second try ko na mga dre, no, pwede akong mag-reapply. Pero dapat nga i-modify ko yung application ko, at dapat i-modify din na Airmat yung application niya, na dapat kumbaga naka-depende na sa akin, sa income ko, yung application niya mga dre, no? At ganoon din, dapat mas lumaki yung income ko mga dre, no? Ang hindi ko lang alam is hanggang ilang ulit ko pwedeng gawin yung
reapplication. Bad news. Ang bad news mga dre is suspendido na ngayon yung pagpuproseso ng Quebec para sa mga bagong nag-a-apply dahil na-reach na nila yung quota nila. Nagsimula yung suspension para sa ano to mga dre, sa mga family reunification program. Suspendido mula pa nung June 25, 2025, ngayong taon lang na to, at tatagal yun ng isang taon hanggang June 25, 2026. So kung sakali man po na mag-reapply ako sa susunod na buwan, ibig sabihin matitenga po yun at kailangang mag-antay hanggang mag-reopen uli sila sa 2026. Yun po ang bad news. Sana pwede lang i-consider na continuation lang yung reapplication ko, 'di ba? Para nang sa ganun, asikasuhin na agad nila. Walang mga dre, no? Yun yung bad news. But anyway, kung sakali nga mga dre, no, na hindi pumabor sa akin yung resulta, masasayang yung approval sa amin ni Federal ng IRCC. Kasi nga pasado na kami sa kanila mga dre, no? At walang halaga yon kung hindi kami mapagbibigyan ni Quebec, kung hindi ko mapapatunayan na meron akong kapasidad na suportahan si Airmat. At FYI lang po doon sa mga inggitero at siloso na kung ano-anong pinagsasabi sa akin, di ba? Wala pong nakalagay sa guidelines ni Quebec o sa requirements o sa rules na kailangan mong may bahay para makapag-sponsor ng magulang o ng asawa at anak. Ang pinagbabasihan lang po nila is dapat sapat yung income mo. Hindi po sinasabi ron na dapat may marami kang pera o marami kang TFSA o marami kang RRSP. Walang ganun mga dre, no? Hindi po nila hinihingi yon. Basta income lang ang pinag-uusapan. Hindi mahalaga kung may ipon ka, kung may RRSP ka, kung may mga hawak kang bond, kung may investment ka. Hindi question dun mga dre. As long as napasok yung income mo para sa application mo, ma-approve ka. Huwag ka lang tanga-tanga katulad ko na may makalimutan mga dre, no? Yun lang naman ang kumbaga tinitingnan kong dahilan kung bakit intention nilang i-reject yung application ko, kasi nga may nakalimutan ako mga dre, no? Sa kapabayaan o dahil I don't know, siguro naging rin ako mga dre, no, kampante ba na okay na lahat, di ba? Hindi ko nabisita uli na triple check na okay na nakulang pala ako, na mali pala yung napilapang ko, yung ganon. But anyway mga dre, no, hopefully mag-push through na. Kasi sa totoo lang mga dre, no, nung mga unang araw nung natanggap ko yung sulat, kumbaga nawala na ako ng loob nun. Ang inisip ko nun, kumbaga bawi ko na yung application para ma-refund ko pa yung ibang pera kung meron pa. Tapos yung pera na yung gagamitin ko yun para umuwi ng Pilipinas. Tapos iniisip ko na ititreat ko na lang sa Airmat, di ba? Punta kami ng Boracay, kung gusto niya punta kami ng Hong Kong, di ba? Kumbaga pampalubag loob mga dre, no? Ganun na lang sana. Kaya lang naisip ko rin na isang taon na akong lumalaban mga dre, no? Kumbaga marami na akong stress na pinagdaanan para sa papel na to. So naisip ko, sige, kumbaga itry ko pa uli, lalo na nung nalaman ko na mga dre, no, pwede ako mag-reapply. Kumbaga somehow nagkaroon ako ng mas malaking pag-asa sa kaalaman na pwede ka pala mag-reapply, di ba? Kailangan mo lang i-modify talaga yung application mo nang sa ganun tumama dun sa ini-sponsoran mo. Pakita ka ng mas maraming income. Kasi nga kumbaga dito sa Quebec mga dre, no, gusto rin nilang makita yung current income mo. Sa IRCC, ang tiningnan nila is yung previous income mo nung 3 years. Dito sa Quebec, gusto nilang makita na ayun pa rin ba yung income mo, o bumaba o tumaas. Kaya humingi sila ng panibagong
anong tawag dito, yung kasulatan galing sa trabaho ko, hiningi nila yung payslip ko, yung bank account ko na mga wala namang mga laman, di ba? But anyway, kumbaga mangyayari ang dapat mangyari, mga dreno. Gagawin ko lang, basta ang kailangan ko lang gawin siguro is hanggang saan yung kaya ko, 'di ba? Sabi nga nila, no, kung may iwanan ka ng bus, may iwanan ka na tumatakbo ka kasi hinahabol mo yung bus. Kesa alam mong paalis na yung bus pero naglalakad ka pa ng mabagal. So, gagawin ko lahat ng makakaya ko para hanggang saan pala, mga dreno, papayagan ako ng gobyerno ng Canada. Kasi yun lang eh, 'di ba? Kahit magtatumbling pa ako kung hindi naman sila mag-a-agree dun sa kagustuhan ko, o hindi naman nila tatanggapin na sapat yung mga kakayanan ko, wala 'di ba? Okay, mga Dre, bukas uli at lalamig na yung kape natin. Hindi na kape to, ice coffee na. Mainit na naman nga, 28 degrees Celsius. Pero pag umaga malamig Sign yan na spring na. Fall na pala, malapit na. We don't have to start the day yet.